What's up guys? For today's video, bale uwi na tayo ng Bulacan At ito na yung huling sipat na makikita ko sa farm dito sa Batangas. Napakaganda dito guys. Talagang dito damang-dama mo yung probinsya vibes. Aba talagang kapag nandito ka parang di mo nagugusto yung umuwi ng Bulacan. Kaya tara, samahan mo ako sa panibagong kwento ng ating vlog. Kaya kung di ka pa nakapollow sa aking Facebook page, click mo lang yung follow button para maging updated ka din sa mga lugar na pinupuntahan ko. Almost 20 minutes na naman pala yung nabuo kong video dito. Madami-dami na naman pala akong ikikwento sa biyahe na to. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, tapusin natin tong video na to. Bale, from Batangas City, maaga tayong umalis dito. Ito talaga yung pinili kong biyahe para hindi naman rush hour yung maabutan ko sa Lipa. Napaka-traffic kasi dun kapag bandang alas 9, alas 8. So nandito pa lang tayo sa may San Jose. Kung makikita mo, napakaganda ng kalsada dito guys. At kung ikukumpara mo to sa Bulacan, napakalaki ng pinagkaiba. Ayoko na lang din magsalita. Baka isipin ng iba, binabash ko yung kalsada sa sarili kong bayan. Bali mabalik tayo dito, no? Sa mga taga Bulacan na bumabiyahe ng Batangas at nakamotor lang. Eto, bigyan kita ng isang ruta na maganda, mabilis, at hindi masyadong traffic. Tapos, pwede ka pang mag side trip kung gugustuhin mo. Bale po ang Batangas City, dire-diretso lang to paakyat ng San Jose, Malvar, Tanawan. Pag di ka nakatsyempo ng traffic dyan, swerte mo. Madalas kasi traffic sa lugar na to, lalo dun sa Lipa. So pagdating dito sa may intersection sa Tanawan, lumiko na ako dyan pakaliwa. Bali yung way na yan is papuntang Talisay. Pagdating dito, maganda pa din yung daan guys. At medyo maaga pa sa mga oras na to. Kaya wala ako masyadong na-encounter na traffic. Hanggang sa nadaanan ko tong Mabini Shrine along Tanawan. Since June ngayon at panahon ng kalayaan, naisip kong huminto dito at videohan to. Napakaganda naman dito, napakalinis pa. Akala ko nung una munisipyo to. Gabi kasi ako dumadaan dito nun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ako papuntang Talisay. Napakaganda talaga ng daan dito guys. Kaya kung babiyahe ko from Bulacan to Batangas, hindi talaga ako nagsasawa dumaan dito. May 5 paraan para makapunta ka ng Batangas galing Bulacan. Lahat yun pinuntahan ko na, sinubukan ko. At ito talaga yung pinakabanayad na daanan. Kung makikita mo, wala ka masyadong may encounter na traffic dyan. Yung kalsada smooth lang at wala kang mararamdaman na lubak. Siguro ang may encounter ko ng lubak dito is papuntang Tagaytay. Madami ding bangkingan na may encounter dito, kaya konting ingat din sa pagmamaneho. Dire-diretso lang din yung daan na to guys, wala ka ibang lilikuan. Bali ang pinakaliko mo nanto is dun sa may Talisay. Smooth na smooth lang yung biyahe ko dito. Hindi ako nagmamadali, hindi rin ako mabagal. Kumbaga chill-chill lang. Ini-enjoy ko din kasi yung paligid, yung ambience dito sa Batangas. Bali sa part na to, nararamdaman ko na yung simoy ng Tagaytay. Yung lamig ng klima dun. Tignan natin kung malamig pa din hanggang ngayon. May ilang kalsada din na may encounter ka dito. Minsan lubak o yung iba ay naayos. Pero bilang lang sa daliri mo yun guys. At isa pa, hindi siya nagkokos ng traffic sa mga sasakyan. At ito na nga, narating na natin yung kanto, paakyat ng Sungay Road. Tuwing uwi ako at pupunta ako ng Batangas, isa to sa mga challenging na daan na kailangan ko malagpasan. Parang 2 years ago, dito ako na-aksidente. Ang swerte ko sa part na yun kasi buhay pa din ako hanggang ngayon. So napahinto ako sa Bale, paakyat na tayo ng Sungay Road dito sa Tagaytay. Bumabiyahe ko ng Batangas, usually ito yung isa sa mga challenging na daan pag bumaba ako ng Tagaytay. So since maaga naman at kitang-kita ko pa yung daan, hindi naman ako masyadong tinatamaan ng kaba dito. Unlike nung una at pangalawang punta ko dito, lintik yung kaba ko dito guys. Lalo nung na-aksidente ko dyan. Tuwing dadaan ako dito, palagi na lang nagto-throwback sa akin yun. Niisip ko na lang, baka nagsisilbing paalala na lang yun para mag-iingat na ako sa susunod. Napakataas naman kasi talaga ng daan dito guys. Kung makikita mo sa video ko, halos puro paahon yan. And bilib na bilib din ako sa motor ko na to. Kasi ang tanda na nito, pero kayang-kaya pa sa mga ahonan. Unlike yung Honda Wave na ginamit ko noon, sa DRT pa lang parang gusto na sumuko. Dalawa nga pala yung way, paakyat ng Batangas, no? Yung isa sa may Laurel. Mas mahaba nga lang yung akyatin doon. Unlike dito, tsaka mas kabisado ko na yung daan dito. Hanggang nakarating ako dito. Wala pa ako sa taas pero ang ganda ng tanawin dito. And kung makikita mo, maaga pa kasi kaya pagi pa yung makikita mo sa baba. Yung Taal Volcano, hindi pa nagpapakita. Baka natutulog pa. Sa mga bababa pala ng Batangas na dito manggagaling sa Tagaytay, make sure yung dalawang preno sa unahan at likod gumagana. So hindi na rin ako nagtagal dito. Kailangan kasi before lunch nasa Bulacan na ako. Kaya kung umabot ka sa video na to, tara samahan mo ako magpatuloy.
Bali ito, packet na ng Lawena de Taal. Isa to sa mga matarik na daan na ma-encounter mo dito sa Batangas. Sobrang taas nyan guys, hindi lang talaga halata sa video. Wala na akong planong i-vlog sana to Pero since bakasyon naman ako, sinulit ko na yung pagkakataon ko. Hindi ko rin kasi alam kung kailan ako makakabalik dito. Bukas, makalawa, or sa Sanlinggo. Hindi natin alam kung kailan. Kumbaga may mga pagkakataon na kailangan sulitin. And sabi ko nga, isa lang ang buhay natin. Kung madadaan ka sa masayang parte, palagi mo susulitin yun. Kung isipin mo, hindi lahat may pagkakataon. Kaya swerte pa din tayo kasi may mga ganito tayong pagkakataon. So habang binabaybay ko to, tamang chill ride lang sa biyahe. Yung tugtog na nadidinig mo, ulit-ulit yan sa intercom ko. Ewan ko ba, talagang nakahiligan ko na mag-sounds habang nasa biyahe. Sobra kasing nakaka-relax. Feeling ko nawawala yung stress ko. Feeling ko yung mga pagod na nararamdaman ko, lahat yun nawawala. Lalo na kapag nakakita ko ng mga gantong daan. Hanggang sa nahinto na ako guys, dito. dito pa lang tayo sa Talisay. Palabas pa lang tayo ng Batangas. Bali doon pa tayo sa taas pupunta. Ayan, makita mo. Tutok-tok pa nun. Kaya akala ko nandito na tayo. Kaya tara, patuloy tayo. Ayun guys, pakita tayo ng Tagaytay. Kaya tara. Nung una, ang dami nagagalit sa akin, lalo na kapag bumabiyahe ako mag-isa. Una na yung pamilya ko. Hindi ko naman sila masisisi kung ganun sila mag-isip. Pero yung pagmumotor ko kasi mag-isa, dito ko nakikita yung peace of mind ko. Kaya nga mas pinili ko na lang maging solo rider. Bonus na lang sa akin yun kapag mayroon akong kasama sa biyahe. Swerte na kapag may nag-aya. Ayos lang naman kung wala. Sanay na ako sa dalawang bagay na yan. And sa mga nakalipas na taon, totoo yun, ang dami ko realization sa buhay. Yung blessings na dumating sa buhay ko, hindi ko na nga mabilang yun. Basta palagi lang tayo magpapasalamat, lalo na sa itaas. Alam ko lahat ng meron tayo, sa kanya lahat galing yun. Kung umabot ka sa video na to, comment mo naman kung dapat ko pa ba ipagpatuloy ito. Wala talaga akong experience sa pagiging vlogger. Kaya ganito lang yung naisip ko Ikwento yung mga biyahe ng buhay ko. Hindi ko na pinapansin yung mga marites sa buhay ko. Yung mga nangungupal sa akin, wala yan kumpara sa mga pinagdaanan ko. Kumbaga mas nakapokus kasi ko sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay ko. Yung mga blessings, opportunity, at iba pa, lahat yan pinagpapasalamat ko. Lalo na kay Dry Fit Custom. Actually, kaya ako pauwi ng Bulacan kasi meron akong interview sa kanila. Pero kahit anong maging resulta ng interview na yan, wala akong pinagsisisihan. Kumbaga, naging totoo lang ako at alam ko lahat ng bagay may dahilan. Kung maging part man nila ako, swerte ko. Kung hindi man pala rin, ay ayos lang yun. Basta nagpapasalamat ako kasi kahit papaano nabigyan ako ng pagkakataon. Ay, ang haba na ng kwento ko. Bali pakita nga pala ito ng Tagaytay, no? Ito na yung huling part na puro paahon ng daan. Kukunti lang din yung nagdadaan dito. Bukod sa delikado yung daan, wala pa masyado nakakaalam ng daan na to. At kung may nakakaalam man, ayaw talaga nila dumaan dito. Mas pinipili nila dun sa kabila. Pwede silang dumaan ng Kalamba o dun sila sa Lemery. Pwede din naman sa may Laurel. Kaso parang mas delikado pa dun. Depende pa din naman yan sa magiging trip mo kung saan mo gusto mo dumaan. Kumbaga wala namang pipigil sa'yo, sa inyo at sa grupo nyo. Bali nadaanan ko nga pala yung lugar kung saan ako na-aksidente nun. Noong mga panahon kasi na yun, apakaputik dyan guys. And kahit gaano pa kaganda yung brandang gulong mo, pagka oras ng aksidente mo, oras mo yun. Kumbaga hindi natin masasabi kung ano yung tadhana. Hanggang sa nakarating na ako dito sa mataas na parte. And tingin ko gising na ang Bulkang Taal. Kasi dito sa video makikita ko na siya. Susubukan ko pa siyang i-zoom. Titignan ko kung magagawa ko. Medyo maulap kasi doon sa part na yun. At ayan, sinum ko na. Kitang kita na siya guys. At pwede na tayo magpatuloy sa ating biyahe. Simpleng-simple lang ang trip ko sa buhay. Makakita lang ako ng mga ganong view, masaya na ako. Kumbaga hindi ako nagtatagal sa isang lugar. Konting tanaw, konting picture, tapos magpapatuloy na ako niyan. Ilan sa mga nakakilala sa akin alam na alam yung ganyang galawan ko. Kumbaga ang hilig ko talaga is kalikasan, nature trip, bundok, dagat, or anything na may related sa kalikasan. Kaya nga sabi na ibang kaibigan ko, bakit daw hindi ko i-vlog yung mga lugar na pinupuntahan ko? Para kahit papano naman daw kumita ako sa ginagawa ko. Actually, wala talaga akong plano i-vlog yung mga ganong bagay. Parang mas gusto ko pa yung mga gantong kwento-kwento lang. May makinig man o wala, ayos lang. Sabi nga nila, hindi mo mapiplease ang isang tao. Kumbaga, kung sino lang yung nakaka-appreciate ng vibes mo, dun mo ibigay yung oras mo. So mabalik tayo dito sa biyahe ko. Bali dito sa part na to, nasa Tagaytay na ako. Dito wala nang paahon na daan. Tamang banking na lang hanggang sa makakit tayo sa taas. Bali kung pamilyar ka sa Angel's Burger sa may kanto, dun ang labas ko. At dun ka din papasok
pababa dito sa Tagaytay. Kung ako lang ang tatanungin, no, hindi advisable na dumaan dito pagkagabi. Bukod sa walang masyadong nagdadaan, napakadilim ng daan dito guys. Or much better kung dadaan kayo ng gabi dito, dapat may mga kasama kayo. Yung bang isang grupo kayo na dadaan dito. So yun lang, share ko lang sa inyo para may ideya din kayo. Nakakasampung minuto pa lang ako pero ang dami ko ng kwento. Kung umabot ka sa video na to, itag mo na yung mga tropa mong gustong bumiyahe ng Batangas. Bali nandito na tayo sa may Tagaytay. Binabaybay lang natin to hanggang sa makarating tayo sa may rotonda. Dito medyo bako-bako na yung daan. Pero masasabi mong maayos pa naman siya at hindi naman nakakabala sa ibang mga sasakyan. Yung klima dito, napakalamig pa din dito guys. Di ko lang alam kasi umaga ako dumaan dito. At yung biyahe ko mula Batangas City hanggang Tagaytay, halos 1 oras na din yun. Banayad lang ang pagpapatakbo ko dito. Ini-enjoy ko lang yung moment tapos tamang langhap lang sa hangin. Di sila nagkakalayo ng Baguio. Kaibahan sa Baguio, advance yung oras yata dun. Yung alas 6 pa lang ng umaga dun, parang alas 8 na. Pero yung lamig dito, tsaka yung lamig ng Baguio, halos hindi nagkakalayo. Bali sa kanang bahagi papuntang SLEX yan. May daan din dyan papuntang Santa Rosa. Pagka gusto mo mag Laguna, dyan ka dumaan. Then take yung stoplight na madadaanan mo dyan. Kung makikita mo, traffic dun. Kaya ang laging way ko is Cavite. Kahit mahaba yung daan, diyan. Basta banayad lang yung pagpapatakbo mo at sinasamahan mo ng dasal. Dun pa lang all goods na. So itong way na to papuntang rotonda to. Nasa kaliwa yung Starbucks. Papasok sana ako. Kaso naalala ko nagmamadali nga pala ako. At isa pa hindi ko afford yung kape dun. Sanay lang tayo sa mga kape ng 7-Eleven. Hindi naman ako mayaman at hindi ko rin type maging social climber para lang masabing social. Kumbaga, hindi ako basta-basta napipilit sa mga bagay na hindi ko type. So mabalik tayo dito sa biyahe na to. Nung nakita ko yung building sa kanan, kanina natatanaw ko lang yan nung nasa Tanawan ako. Pero after ng 1 hour, andito na siya sa tapat ko. At ilang minuto lang, kakanan na tayo papuntang Cavite. Ay, Cavite na pala to guys. Yung Tagaytay pala, isakop ng Cavite. Madami kasi sa mga nagsasabi sa akin, Batangas daw nakakasakop dito. Hindi no. At kung umabot ka sa parte ng video na to, dapat alam mo na Cavite ang nakakasakop sa Tagaytay at hindi Batangas. Dapat malinaw na to sa lahat. May mga napapanood kasi akong vlog. Pupunta daw sila ng Tagaytay, Batangas. Not to mention, pero kinaklarify ko lang din yun. Wala namang perfecto. Kahit nga ako sa pagsasalta ko na to eh. Aminado naman ako hindi ako perfecto. So pagliko natin, dire-diretso to. Nasa silang na tayo. Kaso mukhang uulan pa. Wag naman sana. Minsan mapaglaro talaga yung panahon. Kapag dala mo yung kapote, hindi umuulan. Pero iwanan mo na isang beses. Langya kahit saan ka magtago, aabutan ka talaga ng ulan. Legit yan guys, subok na subok ko na. Kahit ngayon may maglinis lang ng motor eh. Maya lang uulan na. Medyo may kahabaan din tong silang Cavite no. Hanggang sa napahinto na ako dito at naisipan ko magpagas. Simula nung napasakin tong Honda Click na to, kapag hindi petron, hindi ako nagpapagas. Ilan sa mga tropa ko alam yan. Kaya nabibisit din sila sa akin kapag sila nagpagas, ako hindi. Kasi mas gusto nila yung murang gasolina. Magkakaiba kasi kami ng paniniwala. E naaminin ko sa inyo guys. Kaya tumagal ng 70k odo yung motor ko. Di kasi ako nagpapagas sa ibang gasolinahan. Kumbaga, yung loyalty ko na kay Petron lang. Nasubukan ko na yan. Nung nabaha yung motor ko, nung binuksan yung engine, malinis pa din. Kumbaga, wala pang bahid ng langis. Yung carbon deposit, wala. Malinis siya. Di sa pinopromote ko yung Petron, no? Sinasabi ko lang based sa experience ko. Kaya ito, papasok na ako ng Dasma. Dito sa port na to, mahaba to guys. Ito yung babiyahe ko ng Batangas. Papunta at pauwi. Halos kumakain ng oras yung biyahe dito. Lalo na kapag natapat pa ng traffic. Swerte ko sa port na yan kasi maluwag yung kalsada. Pero pagkagabi ko dumaan dito, grabe yung traffic dito guys. Ang dami din kasing inaayos na kalsada dito. E naaminin man natin o hindi, may mga part na hindi talaga maganda yung kalsada. Kaya patuloy pa din nilang inaayos yung ilang nasisira na kalsada. Konting tiis lang. Malaki din naman ang magiging benepisyo sa mga motorista dito. Lalo na sa mga sasakyan no. Hanggang sa nakarating ako dito sa stoplight. Kung di ako nagkakamali, ito yung pinakamatagal na stoplight. Yung halos 200 seconds yata yun. Lalo na kapag mga rush hour. And dito si kuya. Uy, muntik na niya ako masagi. Teka, pakita ko. Ayan no. Humingi naman ng pasensya si Pops. And sa mga gantong stoplight, di talaga maiwasan yung ganun guys. Kaya kayo, pagka kayo naka-encounter ng ganun, habaan nyo yung pasensya nyo. Palagi nyo alalahanin. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa init ng ulo. Hanggang sa nakalabas din ako ng Dasma. Makalipas ang ilang minuto. Bali sa part na to, papasok na ako ng Imus. Iba-iba yung konsepto ng kalsada nila dito. May maganda, may ayos lang, at may biglang lubak. Pero syempre nakikiran lang tayo dito, hayaan na lang natin. Maigsi lamang yung Imus, unlike sa Silang at Dasma.
Bali papasok na to ng Bacoor, Cavite. Malaki tong Bacoor, kaso yung babaybay natin, saglit lang. Ilang saglit lang, nandito na tayo sa may Las Piñas. Napakabilis ng biyahe ko guys. At dito wala ka din ma-encounter na traffic. Given na yun, di pa ako nagmamadali niyan. Pero kapag mga rush hour, lintik ang traffic dito. Lalo sa part na to. Pag nag-go yung stoplight, 20 seconds lang. Kaya kailangan alerto ka dito. Dito kasi pumipwesto yung masisipag manghuli. Hanggang nakarating na tayo ng Paranaque. Dito sa Donggalo, ang daming memories sa akin dito. Dito ko nakilala lahat ng klase ng tao. May mga kaibigan din tayo dito. Mga katulad ko din na mahilig sa motor. Hanggang sa nalagpasan ko na yan, papunta na ako na Rojas Boulevard. Pero this time, nasa Pasay na ako. Talagang napakaluwag ng kalsada dito guys. Oh. Naalala ko tuloy nung pandemic days. Halos walang sasakyan sa kalsada. Laki ng pinagbago ng kalsada dito. Kung makikita mo sa parte na to, espalto na guys. Dati kasi dito ako binubulaga eh. Yung tipong biglang lubak. At yung pangarap ko ng bata ako na makakita ako ng mga building. Eto, dinadaan-daanan ko na lang ngayon. Aminin natin, nakakamiss din ng mga bata pa tayo. At mabalik tayo dito sa stoplight na to. Pagka rush hour, daming motor dito. Feeling namin nun, nasa race kami. Kanya-kanyang patakbo. Pero ako chill lang. Di ko ugali magpatakbo ng mabilis sa mga gantong pampublikong daan. Sa mga napapanood ko lang sa social media, lahat yun tinatandaan ko. Hinahayaan ko na lang sila magpatakbo ng mabilis. Isa pa, hindi naman ako nakikipagkarera sa kanila. Mag-alas 10 pa lang pero napakainit na dito. Talagang dito sa Maynila, ramdam mo na yung climate change. Mabuti na lang may dry fit custom na moto jersey ako na sinusuot. Kahit mainit yung panahon, presko to sa katawan. At kung umabot ka sa video na to, follow mo na si Dry Fit Custom sa kanilang Facebook page. Legit guys, napakaganda ng moto jersey nila. Halos lahat ng design maganda. Pero ako kasi, hindi ako basta-basta tumitingin sa design. Pinaka nagustuhan ko sa Dry Fit Custom, yung quality ng tela nila. Yung design kasi nagagaya, pero yung quality kung paano nila ginawa to, yun ang hindi ko alam. Kaya kung ikukumpara to sa peke, grabe guys, napakalayo. Tela pa lang, makikilala mo na. Bale, nandito na tayo sa Rojas Boulevard. Ang tataas ng building dito guys. Lumabas na naman yung pagka-promdi ko. Namiss ko din magtrabaho sa Maynila. Pero sa panahon ngayon, mas pinili ko na lang lumagay sa tahimik. Ganun din naman eh. Punta ka ng Maynila, malaki gastos. Dito ka sa probinsya, afford mo pa yung gastos. Katulad sa ibang kalsada na nadaanan natin, dito din sa Maynila may ginagawang kalsada. Halos lahat yata ng lugar sa Pilipinas may ginagawang kalsada. Kaya kung umabot ka sa video na to, comment mo naman yung lugar nyo na ginagawa din ng kalsada. At sa susunod na vlog natin, isa-shoutout natin yan. Hanggang sa nakarating na ako dito sa may Pandan Luneta. Dito ewan ko bakit napaka-traffic. Nakagaw na yung stoplight pero yung mga kotse nakahamba lang pa. Pilipino nga naman. Hanggang sa nagpatuloy na ako sa biyahe na to. Parang napansin ko sa kanang bahagi ng video na to, ang daming pulis dun. Hindi ko alam kung nanghuhuli ba or what, pero parang nakatingin sila sa akin. Nung nakita ko si kuya nakabike, nainggit ako. Bigla ako tuloy na-miss magbike. Di pa nakasetup yung bike ko pero hilig ko na talagang igala yun sa malayuan. Minsan may mga bike ako na hindi ko na pinopost pero nakakarating din ako kung saan saan. Hanggang sa nadaanan natin tong Kilometer Zero o yung tinatawag nila sa mas kilalang pangalan na Luneta. Bigla ko naalala, buwan nga pala ng kalayaan ngayon. Kaya pala doon sa Dasma, ang daming watawat ng Pilipinas. Hanggang sa nahinto na tayo dito sa may stoplight. Dito sa video na to, nakaka 18 minutes na ako. At sa wakas, patapos na din yung video na to. At kung umabot ka ulit sa video na ito, gusto lang kitang pasalamatan kasi nagtiyaga ka makinig sa kwento ko. Sa video na yun, nakita mo na kung paano ako bumiyahe ng Bulacan to Batangas. Ay mali, Batangas pala to Bulacan. Kung natapos mo yung video na to, para ka na din sumama sa biyahe ko. At dun sa huling in-upload ko na video sa Santo Domingo Highlands, sinabi ko na doon kung saan ang next destination natin. Kailangan lang talaga na mahabang preparasyon. Kaya sa mga nanonood ng video na to, kahit wag mo na i-share to, mag-like ka lang or tinapos mo yung video na to. Napakalaking bagay na nun. At syempre, gusto ko na din magpasalamat sa lahat ng followers ko. Bagamat nagsisimula pa lang ako, sana magtuloy-tuloy to. At kung saan man ako dalhin nito, lahat yun pinagpapasalamat ko. Sa taas, sa sumusuporta, at sa mga tunay. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Doon sa isang page ko, nakilala ko na kayong lahat. So tamang bye-bye tayo papuntang Navotas. Hanggang sa nakarating na tayo dito. Nung lumapag ako dito, nasabi ko safe na ako. Sabi nila delikado daw dumaan dito lalo na kapag kagabi. Pero based sa experience ko, wala pa naman ako na-encounter na ganun. Bukod sa kasabayan mo, mga trailer truck, wala naman problema dun. Basta mag-iingat ka lang. Palagi nating alalahanin na may pamilyang naghihintay sa atin. So yun guys, papasok na tayo ng Malabon. Napakaswerte ko sa biyahe na to. Bukod
bukod sa wala ako na-encounter na traffic, safe pa ako nakalapag dito sa Bulacan. Nasa Malabon pa lang ako, pero feeling ko nasa Bulacan na ako. Madalas ko kasing daanan to, lalo na kapag lumuluwas ako ng Caloocan. So yun lamang guys, tatapusin ko na yung video na to. Huwag nyo nga palang kalimutan i-follow yung aking Facebook page, Pops Bon Official.